Ano ba si Sir Ken dati bago naging The Good Mang yan? Sabi nga nila, hindi man ikaw masusunod sa pangarap mo, si Lord ang masusunod sa ano mo. Kaya siguro ito talaga yung tawag ni Lord na gawin mo tong bagay na to. Kasi walang magkakagawa nito kundi ikaw lang. Kaya sabi nila, sa 6 na taon ko siguro, sabi, ang yaman-yaman na ni The Good Mang yan. Hindi nila alam, oo, maayos yung pananamit ko, maayos yung itsura ko. Akala nila rich kid o mayaman na ako, pero hindi nila alam. Sa ilang taon siguro na sahod ko 2,500. 2,500 lang? 2,500. So naabot yung 2,500. Ayan, nandito na naman tayo ngayon sa Parisan ng Diskarte at kasama natin ang ating kababayan na si Sir Ken o mas kilala bilang The Good Mang yan. Ito talaga yung idol ko kasi ang advocacy nito, walang ginawa to araw-araw kundi tumulong sa ating mga kababayan. So, Sir Ken, kamusta? Ayos nga sir, gandang umaga. Sobrang saya ko na nabisita mo Oo nga kami dito. sir, matagal ko na rin talagang gusto kayong makilala kasi bukod dun sa advokasya o layunin na ginagawa ko, lalo't isa ka pa sa mga kababayan ko talagang gusto kita makita sir. Thank you, Sir Ken. Kasi, Dahil parehas din yung ano natin layunin eh. oh, so sa mga hindi nakakaalam, nagkakilala lang kami ni Sir Ken talaga. Nagkakilala kami sa pagtulong, di ba Sir Ken? Kasi nanggaling kami dun sa mga nasunugan sa may Nia Road. So Sir Ken, thank you sa pagpapaunlak na bisitahin mo kami dito. Kasi ako talaga, pangarap kong makasama yung mga kapwa kong tumutulong na kababayan ko rin. Kasi si Sir Ken talagang, alam mo yung Sir Ken, lagi kita nakikita. Sabi ko nga, mas nakilala ka pa nila Sir Gab, nila Boss Toyo, pero tayo magkababayan, hindi talaga tayo nag-aabot din kasi yun nga, madalas ako dito sa Manila, ikaw naman nasa Mindoro. Pero ngayon, blessing na nagkita tayo. Kaya siguro talagang plano ni Lord, talaga tawag ni Lord na pagkitain tayo sir. Kasi ibig sabihin nun, kailangan pa natin magsanib pwersa para mas marami pa tayong matulungan. Yes, kasi kanina, sa mga nagkikwentuhan kami ni Sir Ken, di ba? Nagkikwentuhan tayo, sir. So sabi ko, sir, kamusta ba yung buhay mo? Ano yung buhay mo nang galing? Kasi parang si Sir Ken, pag tinignan mo, poging-pogi. Tapos parang foreign. So sabi nila, parang anak mayaman. Parang Yan, anak yan. mayaman. Nagulat talaga ako, Sir Ken, kasi sinabi mo kanina na nagsimula ka bilang nagbabantay ng computer shop, bakal bote. Ang akala ko naman na bakal bote kanina, may negosyo kayong junk shop. Sabi ko, Junk shop. mayaman pala sila, Sir Ken. Wala kasi po. junk shop yung negosyo. Pero nagulat ako nung sinabi mo na nagbabakal bote lang talaga. So sabi ko, ang layo nung pinanggalingan mo sa pagtulong ngayon. So Sir Ken, ano ba si Sir Ken dati bago naging The Good Mang yan? Si Sir Ken, pero totoo ko pong pangalan, Kelvin. Mas kilala lang ako sa Kelvin. pangalang Ken. Kelvin Red. Kelvin Red. So, si The Good Mang yan po ay parang isang ano lang din, isang normal na katulad nila na individual. Pero yun nga, isang katulad din nila na mahirap sa buhay. Na dumaan din tayo sa hirap. Paano sir yung hirap? Kasi maraming yung hirap eh. Ano yung hirap ba na talagang pinagdaanan mo? Katulad din nila ako. Kayo, katulad niyan, kami, mga pamilya ko, mga magulang ko, rin kami, hirap sa buhay. Kumbaga, isang kahig, isang tuka. Kasi, naranasan ko din na, ang ulam namin, tubig asin, bagoong, toyo, ganyan. Naranasan ko din yan. Kasi, yun nga, hindi mahirap yung buhay nun. Kasi, Yung ano ba sir, yung sinasabi mo bang nangangalakal kayo, yung kariton talaga? bali yung mga magulang ko, yung gamit nila kariton dati. Pero nung, na po kami, may sidecar. Tricycle. Tricycle. Tapos yung nag-iikot-ikot kayo sa mga Ikot kami. bahay-bahay. Sa mga bundok-bundok kami kasi doon kami nakakarami ng mga Pag sa bayan, wala. Wala. Pero pag sa mga hulo-hulo, yung mga bundok doon, maraming mga kalakal, mga bote, bakal. Yun yung pinupuntahan namin. Mga magulang ko, tapos mga kapatid ko. So kaya sir, nakikita mo yung buhay ng mga sobra. katutubong mangyan doon. Ilan taon ka sir nung nagsumama ka doon sa sa... Bata pa lang ako, sir. Parang elementary days pa din ako noon. Tapos high school. High school. Hanggang nag-college ako nun. Pero yung college yun parang TESDA lang. Pero ano talagang pangarap mong course nung bata ka? Doktor, pero syempre malabo yun. Doktor? Oo, doktor. Pero ang syempre hindi namin afford talaga yung ganong course. Ako yung TESDA sa Civtech. Sa Pinamalayan? Pinamalayan po. So, yun lang yung kaya namin eh. Dahil wala rin talaga eh. Walang... So, ibig sabihin, sir, talagang hindi rin talaga inadya ng Panginoon na makatupad mo yung pangarap mo? Siguro talagang sabi nga nila,
hindi man ikaw masusunod sa pangarap mo, si Lord ang masusunod sa ano mo. Kaya siguro ito talaga yung tawag ni Lord na gawin mo tong bagay na to kasi walang magkakagawa nito kundi ikaw lang. Hindi ka ba sir nahirapan tanggapin nung mga panahon? Siyempre nung bata ka pa, 'di ba? Galing ka sa hirap, galing ka dun sa nagbabakal bote. Hindi ka ba nahirapan tanggapin na hindi mo matupad yung pangarap mo? Hindi naman sir kasi wala eh. Ito talaga yung ano ni Lord eh. Yung plan talaga ni Lord eh. Inaccept mo? Oo, inaccept ko na sir. Kaya, kumbaga, ito na rin talaga yung passion ko. Kasi yung ginagawa kong ito, nakikita ko din sa mga magulang. Bakit? Anong nakikita mong ginagawa sir? Katulad niyan, hindi pa siguro ako pinapanganak. Kasama ko na mga katutubo namin. Sa Mindoro? Mga katutubong mangyan. Kaya, kumbaga, yung puso ko ay nandun na rin sa kanila. Kasi nakita ko sa mga magulang ko yung pagtulong nila kahit alam mong walang-wala kami nun. Ibig sabihin, nung kahit walang-wala sila mama at papa mo, tumutulong pa rin sila pag bumabalik sila sa bundok? Bali hindi sila sa bundok. Kumbaga, nakikita ko talaga yung pagtulong nila din. Lalo yung pag ina-accept nila yung mga taong hirap sa buhay, ina-accept nila sa amin, sa bahay, pinapatira namin. Yung kahit hindi ganun kaganda bahay namin. Kahit walang bahay, pera. Kubo, ganyan. Kahit walang kahit pera. walang pera. Kumbaga, may natutulungan sila sa pag-aaral, pinag-aaral nila, ganyan. So, ayun, doon ko nakita yung ano din nila. Nung habang sir, nasa tricycle nyo kayo, syempre nung bata ka pa, naisip mo ba na one day, makakatulong ka naman dun sa mga katutubo natin? Kasi ngayon, dun ka talaga nakafocus eh. Kita ko, minsan 2 hours, 3 hours nilalakad mo. Di ba? Pwede naman dun sa sityo mo na lang ipunin, pero talagang pinapasok mo sila dun. Nakita mo ba sir na one day makakatulong ka dun? Opo. Kasi hindi naman tayo habang buhay, ganito yung buhay natin eh. Kumbaga, ayun, natutuwa rin ako sa nangyayari sa buhay ko, sir, ngayon kasi hindi ko rin in-expect eh. Kasi from nagsimula tayo sa wala hanggang sa ayan, maraming tumulong. Nung nagsimula naman ako, wala akong pera, wala akong kakayahan. Paano mo ba sinimulan to sir, itong The Good Mang yan? Nung pandemic, kumbaga, sabi ko nga sa sarili ko, hindi pala natin kailangan ng maraming pera para makatulong. Kasi ako, nagsimula ako sa wala eh. Hanggang sa, yun, yung mga tao na rin ang makakakita sa mga ginagawa mo hanggang maraming maniniwala, magtitiwala sa'yo. Kaya, Kasi ang hirap sir eh, di ba? Yung gusto mong tumulong, dumating ka ba sir sa point na gustong-gusto mong tumulong pero wala kang maibigay? oo, dumating sa point ko yun talaga, sir. Ang daming nangyari sa buhay ko, ang dami kong na-encounter na mga gusto kong tulungan yung mga tao, ang daming humihingi ng tulong pero wala kang maibigay. Nakaka-frustrate. Oo, sir. Kasi alam mo yun, kahit ngayon, alam mo yun, sarili mong ipon na na ilalabas mo na para lang makatulong ka sa tao. Pero wala kang magagawa eh. Pero hindi nakakapanghinayang maglabas ng pera lalo na at yung tinutulungan mo is pinapahalagahan nila yung binibigay mo. Talagang na-appreciate talaga Oo, nila. sobra. At saka sabi nga nila, yun, hindi nakakapanghinayang tumulong kasi mas doble, mas triple pa yung binabalik ni Lord. Bumabalik. Mm-mm. Pero mas madalas, ubos ang bulsa. Ubus talaga, sir. Kaya sabi nila, sa 6 na taon ko siguro, sabi, ang yaman-yaman na ni The Good Mang yan. Hindi nila alam, maayos yung pananamit ko, maayos yung itsura ko. Akala nila rich kid o mayaman na ako, pero hindi nila alam. Nakikita namin talagang, ay, ang yaman ni The Good Mang yan. Oo, wala talaga, sir. Yan. Alam ng pamilya ko, alam yan yung aking editor kung ano yung hirap buhay meron ako kasi. Wala talaga eh. Kasi alam mo yun. Sorry po. Kasi sa 6 na taon, yung pangarap ng pamilya ko, magkaroon kami ng sariling bahay, sariling lupa. Pero hindi ko magawa. Hindi ko maibigay sa kanila kasi wala eh. Kasi yung pera, yung sinasahod ko, hindi rin sapat eh. Wala talaga. Dumadating ba sa punto ng buhay, sir, na sinusumbatan ka ng pamilya mo? Ay, hindi po. Hindi naman. Kasi natutuwa sila kasi. Natutuwa naman yun din sila. naman yung gusto nila eh. Nasa puso din naman talaga yung pagtulong nila. Pero ako na lang din talaga yung kumikilos. Kumbaga, minsan may guilt na yung nabibigay mo dun sa kapwa mo, sa pamilya mo, hindi mo nabibigay. Kasi kanina, akala ko, sabi ni Sir Ken, Sir Ken, magtayo ka ng podcast dun sa Mindoro kasi para makasimula ka ng podcast. Sabi niya, yung bahay daw nila na tinutuluyan ngayon, sobrang liit lang. So parang ang hirap, Sir Ken, maniwala na yung isang The Good Mang yan, nakita natin sa TV or sa Facebook o sa social media, napakaraming natutulungan. Pero minsan, yung sarili mong pangangailangan, kulang. Sobra, sir. Anong pinakamahirap, Sir Ken, na pagkakataon sa buhay mo ngayon na dinadanas mo? Yung mga mabibigat na hindi nakikita ng tao? Marami, sir eh. Alam mo yun, marami akong pangarap, lalo sa pamilya ko. Pero hindi ko maibigay. Pero alam ko na intindihan nila. Yung sa oras, hindi ko mabalanse yan eh. Gusto ko man lagi yung oras ko nasa pamilya ko. Pero mas lamang yung oras ko sa mga taong tinutulungan ko. Ayun, marami ako hindi maibigay sa pamilya ko. Pero alam ko na unawaan nila. May isang verse, sir, sa Bible na dati
may share ko lang, no? Time na may maganda rin tayong hanap buhay. Christmas yun eh. Nare-relate ko lang sa kwento mo. Christmas yun. Sabi nung pare, be the salt and light of the world. Nung time pala na pag may pera ka, sabi ko, Lord, ang sarap naman ng buhay na gano'n, yung be the salt and the light of the world. Kasi tutulong ka lang, magiging biyaya ka sa kapwa. Pero nung sumunod na taon, dumaan naman kami sa pagsubok. So nung dumaan kami sa pagsubok, syempre may mga tao pa rin ako, may mga tinutulungan pa rin ako. Ang hirap pala nung pag dumating ka sa punto na wala kang kailaw-ilaw, wala kang kaliwaliwanag, wala kang kalasa-lasa, pero kailangan mo mag-shine kasi may maraming taong umaasa sa'yo. So kagaya mo, Sir Ken, na minsan, alam ko, pagdating mo sa bundok, di ba, bababa ka, Sir Ken, kailangan namin ng ganito, Sir Ken, kailangan namin ng ganito, na kahit wala pa yung bagay na yun, mapapromise mo na sa kanila, sige, babalik ako, aakyat ako. Pero sa baba, napoprostrate ka, di ba, na paano ko dadalhin yung mga pagkain na to, paano ko dadalhin yung pangangailangan nila. Pero sabi nga ni Lord, yung ginawa sa'yo, Sir Ken, sa buhay mo, naging arm ka niya eh, di ba? Kasi kami, Sir Ken, even nandito kami sa Manila, proud kami. Proud ako. Ako, promise, ang tagal ko nang gustong makilala ka. Kasi ang dami namang social media sa atin na creator, sa ano. Pero yung sa'yo kasi iba eh. Alam mo yun, hindi ko lang nga din alam na may mga pagkakataon, dumadaan ka pa rin sa pagsubok. Pero makikita mo, pag nakatalikod na, yung hirap, di ko nga expect, Sir Ken, na maiiyak ka. Kasi, kumbaga, akala ko yung isang Ken, yung isang dagudmang yan, matibay, malakas, pero at the back, may soft pa rin. Kasi pagdating talaga sir sa mga ganyan, lalo na pag yung buhay ko, talaga maano na ako eh. Tapos, di ba, Sir Ken, nagdaan ka rin na nagbantay ka ng computer shop? Oo, sir. Almost 6 years, 7 years. Sa ilang taon siguro na sahod ko 2,500. 2,500 lang? 2,500. Sana abot yung 2,500. Kulang pa sa'yo yun. Oo, sa loob ng ilang taon po yan. Siguro mga 2 years per grade. Pero nung mga ilang taon na po, dumagdag siya. Pero hindi pa rin sapat. Sabihin mo pero nang inabot ka ng 2,500. Saan sasapat yun? Province, ano siya? Sa probinsya natin, di ba? Paano mo napagkasya yun? Paano ka nabuhay nung 2 years na May yun? diskarte ako, sir eh. Minsan nagano ako, yung mga nagla-live selling, mga ganyan. Yan, mga bags, mga damit, ganyan, mga laruan. Tapos? Live selling. Live selling. Paano ka dahan-dahan napunta sa pagiging content creator? Nung pandemic, sir, nakilala ako nung sa isang trading system. Ako po yung nakakreate ng barter community. Kumbaga po, pag halimbawa may lumang gamit ka, pwede mong ipalit ng mga pagkain. Anong Di ba ginagawa doon? papakinabang? Anong ginagawa? Halimbawa, sir, meron ka na gamit o electric fan na hindi ginagamit. Okay. So, palitan ko po ng ano yan, ng 5 kilong bigas. Ikaw ang magpapalit. Oh, halimbawa po, ako 5 magpapalit. kilong bigas. O, 5 kilong bigas sa electric fan mo. Tama ba, sir? Medyo naisip ko lang. Doon mo nakuha yan dahil sa ginagawa ng magulang mo dati. Diba, may lumang electric pan, papalitan mo ng pera. Ang ginawa mo naman, pagkain. Kasi nung pandemic po tayo, so wala tayong masyadong ginagawa. So, research din ako. Ano pa pwede? Kasi nung una, may ukaya na rin po kami noon. Nagbigay din kami ng mga ano sa mga tao. Pero sabi ko, ayoko ng parang pang-unang tulong lang. Oo. Sabi ko, naisip ko, paano pa ako makakatulong sa tao na yung alam mong kahit wala kang kakayahan, wala kang budget, paano ka pa makakatulong sa tao? So, doon ko naisip yung parang isang trading system na yung mga lumang gamit natin, pwede mapakinabangan pa ng iba na ang kapalit ay yung pagkain. Kasi nung pandemic tayo, wala tayong mga financial, wala tayong mapapagkunan. Walang pera, tama. Pero yung bigas meron, marami. Marami, oo. So, yun. Hanggang sa nakilala ako, maraming mga tao na nakipag-trade o palitan ng mga gamit nila sa Ano mga yung pagkain. pinakamalaking bagay na pinalit sa'yo? Bali sir, walang pinalit sa akin. Kumbaga, ako lang yung naging daan. Yeah. Pero pagdating dun sa mga ipinalit sa akin, maraming natuwa sa akin, maraming binigay. Kumbaga, kapalit nung ginawa ko sa mga tao, nabigyan ko ulit sila ng bagong pag-aasa na makabangon nung pandemic. Marami ako natatanggap ng mga gulay, mga native na manok, marami. As in marami. Nakaka-proud lang kasi hindi ko naman i-expect na yung gagawin ko pa lang yun is lalawak hanggang sa marami nagmahal at nagtiwala sa aking mga tao. Ibig sabihin, Sir Ken, yung halimbawa, may electric fan. Opo. Pinalitan mo ng bigas. Yung electric fan, anong gagawin mo dun? Pwede mong gamitin. Halimbawa, mga kaldero na hindi mo ginagamit o sobrang mga kung ano-anong bagay na pwedeng mapakinabangan pa ng iba na hindi mo na ginagamit sa inyong bahay. Sige, palitan natin ng mga biskwit yan. Tapos ibibigay mo naman sa mga nangangailangan. Parang ganun. Kano kasarap, Sir Ken, na yung ginagawa mo ngayon, iniidolo ng iba? Sobrang sarap sa pakiramdam, sir. At saka, alam mo yun, sir,
Oo, maraming humahanga sa akin. Pero sa akin parang, ano ba, wala normal lang sa akin na sabi ko, bakit ang tawag dito, hinahangaan nila ako kasi, hindi ko alam, kasi minsan pag may nagpapicture, parang ako na yung nahihiya. Kasi isa ka Sir Ken sa nagiging, 'di ba, influencer, no? Influencer. Maraming influencer na ang ini-influence sugal, yung iba naman makamundong bagay. Pero yung ini-influence mo kasi yung pagtulong. Ako sir, bilang kababayan, no, na-influensyahan mo kami kasi nauna ka 2021 nagsimula ka na, 'di ba? 2020. So ako nakita ko na yung pagtulong mo, ginaya ko. Naging isa ka dun sa nireplicate na na sabi ko ito pagtulong. Sabi ko pangarap ko rin na hindi lang sa Manila, syempre maging makauwi rin sa Mindoro, makatulong dun sa ating mga kababayan. So parang ang galing lang Sir Ken kasi yung nagiging impluwensya mo hindi para sa ibang bagay kundi sa pagtulong, 'di ba? Kasi ang hirap gawin ng pagtulong sa totoo lang, hindi madali, 'di ba? Sa una ha, hindi madali. Sobra po. Talagang mauubos ka. Hindi mo alam kung saan mo kukunin yung mga bagay na itutulong mo. Ngayon ba Sir Ken, kamusta yung flow ng pagtulong mo ngayon? Sa ngayon naman, sir, is maganda kasi katulad niyan, nakilala ko kayo. Kumbaga, nagkaroon na tayo ng connection hanggang sa may madadagdag at madadagdagan na namang ibang tao hanggang sa marami tayong matulungan. Ngayon, ilang bayan may mini-maintain ka ba tinutulungan ng community? At yung mga kababayan natin, ano ba yung mga area na tinutulungan mo doon? Wala pa eh. Lahat naman sila mahirap eh. Kaya yung talaga yung mga pinupuntahan natin, lalo yung mga remote area na hindi napupuntahan ng iba. Kasi katulad niyan, sino ba makakapansin, sino ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Oo. Kaya yun yung pinupuntahan natin. Lalo yung mga katutubo natin, di ba? Yung mga katutubo natin na nilalakad nyo minsan 3 oras, 5 oras. Kano kasarap na pagdating mo doon, may nag-aantay sa'yo? Sobrang sarap sa pakiramdam, sir. Yung alam mong hindi nila ine-expect na ang layo nitong amin, kayo lang yung pumunta dito. Tapos may mga pasalubong o may bago ka umalis, kailangan sila may padala ng mga kamote. Ang bigat ng pag-uwi nyo ng kamote. Katulong naman po namin yung mga katutubo. Binababa din nila. Yung sa sobrang appreciate nila, yung ginagawa namin. Kasi ano ba, yung tawag dito, pinapahalaga nila yung ginagawa namin. Binibigyan nila kami ng kapalit. So yun yung hindi nakikita ng marami. Na Yun. Opo. akala nila yung pera nandyan sa'yo, pero hindi nila alam na kulang palagi. Sobra. Wala, sir. Katulad nyo, sir. Marami akong charity, sir, na naka-line up talaga. Marami nagre-request sa akin. Sir, puntahan nyo naman po ito. 5 hours lang po talagang lakad o 7 hours. Walang 7 problema hours sa lakad, sir. Ang kaso lang talaga, syempre yung budget natin. Yun lang talaga. Kaya, gumagawa ako ng paraan. Minsan ba sir dumadating sa point na nagiging makapal yung mukha mo? Oo, talaga, sir. Pag kailangan ko manlimos eh. Oo, kasi ganun, parang no? nanlilimos di ba? Kaya yung iba minsan, naglalagay ako ng Gcash kapag may mga charity ako. Hindi niyo ako masisisi kasi kailangan ko eh. Kailangan nila ako eh.